Kamakailan po ay pinagtibay ng Korte Suprema ang constitutionality ng EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Para po pag-usapan ang mga benepisyong hatid nito sa ating bansa, makakasama po natin ngayong umaga ang Assistant Secretary for Strategic Assessment at isa rin pong parte ng Philippine Negotiating Panel for EDCA na si Ginoong Raymond Quilop. Gayon na rin po si Defense Analyst Ginoong Jose Custodio. Gentlemen, magandang umaga po. Welcome sa Good Morning Pilipinas. Magandang umaga. Okay, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, maaari po bang pakipaliwanag kung ano itong EDCA? Well, basically yung EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang nilalaman nito ay paano papalawigin ang samahan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay nakaangkla dun sa mga existing agreements na natin tulad ng Mutual Defense Treaty at yung Visiting Forces Agreement. So, actually, ito ay para ma-implement palalo yung Mutual Defense Treaty natin. Nakasaad sa Mutual Defense Treaty na katungkulan ng bawat bansa, no, Pilipinas at saka Estados Unidos, no, na palawigin ang kanilang kakayahan, no, either individually, no, bawat isa, o sa sarili nila, o jointly, no, magkasama sila, palawigin ang kanilang kakayahan para magkaroon sila ng kakayahan ay address yung mga various security challenges, so to speak, no, na confronting ng dalawang bansa. Doon nakaangkla ngayon itong EDCA because EDCA practically will help enhance the capability of both Philippine and U.S. Armed Forces to meet those challenges. Okay, Sir Custodio, ang ating pong bansa ay may mga kinakaharap ding problema sa labas ng or sa ating mga kalapit bansa o kapitbahay na bansa. Ito pong EDCA, gaano po ito makakaapekto sa mga kinakaharap nating problema ngayon? Well, basically, no, yung EDCA naman ay makakapagbigay sa atin ng capacity, no, to for example, 'di ba, isa is capacity building towards AFP modernization. No, meron tayong and then of course yung maritime domain awareness dun sa dalawang 'yun, no. Ang EDCA allows the Philippines to undertake responsibly, effectively, properly its role. For example, sa maritime security, sa border security, no? Kung meron tayong mga border problems, for example, sa yung mga transnational crimes, smuggling, because of capacity building and maritime domain awareness, we can do our part, no? Much more effectively, which will then benefit the countries, especially in the southern regions, no. So yun ang mga then of course in terms of exercises and interoperability issues, no, minsan I think if I'm correct, ang trend ngayon sa exercises is magiging multilateral siya, di ba? So we have more exposure to our neighbors, no. Nagkakaroon sila ng activities jointly with our armed forces, together with the United States Armed Forces, and again, it's a confidence building measure that allows more friendly interaction among So yun ang mga positive mga benefits. Isa pong positive effect na pag-usapan natin, ngayon pong legal na ito dahil pinagtibay na nga ng Korte Suprema, meron po bang mga economic benefits naman ito sa ating bansa? Well, indirect, no? I would say indirect. Bakit? If you have exercises with your neighbors, they come into the Philippines, they will have their own consumption, so to speak. And that practically has a multiplier effect into our economy. Kasi gagastos yung tao. No? Yun yung, kaya sabi natin, indirect economic benefits. The more we have friends, the more people come into the Philippines to do agreed upon activities, then you will have those types of results as far as the economy is concerned. Okay, ano po yung take ninyo, sir, na yung mga petitioner po against EDCA, no, ang sinasabi nila, ang agam-agam nila, baka maabuso ng EDCA yung ating bansa, yung may mga nangyari na rin kasi before na pang-aabuso. Nasaan po ang limitasyon ng EDCA? Yung EDCA, tulad ng sinabi ko kanina, nakaangkla yan sa Mutual Defense Treaty. Nakaangkla din yan sa Visiting Forces Agreement, no? At nandun sa Visiting Forces Agreement yung mga parameters. Pero ang magandang nangyari ngayon ay very recently,
nagbuo yung gobyerno natin ng tinatawag na Omnibus Implementing Rules and Regulations regarding visiting forces agreements, and that covers both our visiting forces agreement with the US and our status of visiting forces agreement with Australia. No? Mahaba siyang dokumento. It's a set of guidelines. Ang mapapasiguro namin sa inyo ay ito ay napaka-stricto, no? Yung mga aircraft halimbawa ng the US, bago sila pumasok dito, dinadaan yan sa isang masusing approval process, vetting process, as far as the various agencies are concerned, like the Department of Foreign Affairs na nag-issue ng diplomatic clearance. Nagbibigay ng komento ang Department of National Defense. Yung Navy natin, yung Air Force natin, and if necessary, even yung Army, no, nagbibigay siya ng komento as far as yung pwede bang pumasok yung particular aircraft or vessel ng US na yan. Alam niyo po sir, may mga tinukoy pong mga ipapagamit ang gobyerno ng mga kampo ng militar sa klaungan nitong EDCA, no? Pero ang agam-agam po dito, sir, yung ibang mga bansa na partner ng Estados Unidos ay nagiging target ng extremist. Tayo kaya sa Pilipinas, dapat ba tayong mag-alala patungkol dito? Well, ang extremists kasi, no, iba ang dynamic sa Philippines, no. Usually ang nagpo-push diyan is the secessionist problem sa Mindanao, no. Yung secessionist problem in Mindanao, yan yung usually nag-generate ng isolated incidents of extremism, no. Then of course you have, as you see around the world, no, na minsan yung mga cases like individuals na because unstable ang mental condition nila, no, that becomes a driver for an act of extremism, no? So ang tingin ko, there will be that's a different matter altogether. We will not be a target of extremism just because we're in America, we are an ally of America, just like that, no. There are other drivers for that. So I think it's not a something that we should be worried about and have sleepless nights over, no. If you're going to be hit by extremist attacks, no, it's going to be because of another driver, kumbaga, kung tutusin. Okay, Sir Raymond, matanong ko lamang po, no, dahil kayo po isa sa mga defense negotiating panel ng EDCA. Dito po sa mga training ng mga sundalo natin, sa mga humanitarian efforts, sa mga disaster preparedness, gaano po kalaki ang magiging epekto sa skills ng ating mga sundalo nitong EDCA ito? Well, actually, yung pagte-training natin with the Americans is already provided, no, by the Visiting Forces Agreement. Ang may dudulot ng EDCA, halimbawa ay dahil pinapayagan na ngayon yung US side to preposition certain materials related dun sa training. Recurring kasi minsan yung training natin, no? So instead na tatanggalin yung isang equipment pagkatapos ng training, yung equipment na yan pwede nang maiwan ngayon. So hindi na dadalhin ulit. Pero ang ine-emphasize natin dito, ang mga iiwang equipment ay yung mga kailangan pa ulit dun sa susunod na training. So ibig sabihin, medyo mas mapapabilis yung pag-conduct natin ng training kasi we will be able to cut down on time of just bringing in this equipment. Okay. Alam niyo po, nakakatuwa na may kwento ko lang sa ating mga kababayan na kailan lang ay pumunta rin ako ng Tacloban kung saan 3 years after ng Yolanda incident at nandun pa rin yung ating mga kaibigang mga Amerikano at tumutulong pa rin sa rehabilitation efforts kahit 3 taon na ang nakalipas. Ngayon pa man, ito pong ating mga kasamang sa mga Amerikanong sundalo, paano po naman yung ating guarantee? Kasi po may mga issue ng pang-aabuso, kagaya po ng natanong ko kanina, no? Yung limitation po nila, after po ba ng training, hindi na sila pwedeng makihalubilo or mamasyal man lamang sa ibang lugar sa ating bansa? Actually, isa yan sa mga napag-uusapan at ang lumalabas ngayon ay talagang nagiging stricto ngayon ang gobyerno ng Pilipinas in monitoring all of these things. At ang maganda rin naman dahil na-recognize din ng partner natin, the United States, na pag may mga problemang ganito ay masalimuot,
So, to cut the long story short, nagiging stricto din sila dun sa pag-monitor dun sa kanilang mga hanay. Minsan nga So hindi may sila- self-imposed po silang regulations Minsan para hindi sa nga kanila. nag-shore leave na nga pag dumaw yung barko, nandun na sa barko yung mga crew. Hindi na pinapababa. Pinapababa. Well, bilang panghuli po ang inyo pong last message, dahil minamadali na tayo ni Gilbert, ano po bang mga benepisyo ng ating bansa para dito sa EDCA at ang inyo pong last message, sir? Well, basically, maganda sa akin ang EDCA at sa atin, no, ang EDCA because it's a way ahead in making the Mutual Defense Treaty a truly mutual defense treaty between Philippines and the United States. Kasi syempre, because of capability building, modernization, etc., we will be able to fill our role to become a reliable partner in the mutual defense. Kasi syempre, mutual yan. No? Yun ang nasabi ko. So, magandang step ang EDCA. Sir Raymond? Para sa atin yung EDCA practically, sa manifestation na yung relationship natin with the US has been elevated to a higher level, so to speak. At ganun naman ang trajectory natin sa lahat ng mga partners natin across the region. No? Mag-uumpisa yan sa simpleng Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement, then habang lumalalim yung relasyon, nagkakaroon ng mga iba-ibang mga agreements, no? With the United States, meron na tayo dating Mutual Defense Treaty, VFA. Ngayon, with the Enhanced Defense Cooperation Agreement, it's really a manifestation na nagiging deeper yung relationship between the Philippines and the US. Okay, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Sana itong EDCA nga ay maging positibo talaga ang maging epekto sa ating bansa at sa relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Nakapanayan po natin ngayong umaga si Ginoong Raymond Quilop, ang Assistant Secretary for Strategic Assessment at parte ng Philippine Negotiating Panel for EDCA. Kayo na rin ang Defense Analyst na si Ginoong Jose Custodio. Maraming salamat po. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.